Ayan. Yan. Hello. Welcome back. Welcome back sa aming podcast featuring Levi. Napatulog na siya. Yeah. And Dahil so, oras na ng gabi. excuse me na lang. Hindi namin siya, mailagay muna dun sa bed kasi nga natutulog na yung kapatid. Baka magising. Ayan, kasi baka ikikiss niya or ihahag niya. Magigising pa si Ading. Okay. So, without further ado, ayan. So, meron kaming parang list of topics. Actually, hindi ko siya masyadong binasa. So, sabi ko parang na lang as we go on with the podcast para mas spontaneous probably. Yeah. Ayan. So, eto yung last kasi na podcast namin, it was about updating where we are now. And now we're going into the bits and pieces, very specific na na pwedeng pag-usapan during, about our life now. So, eto nga, managing the day-to-day. So, eto kasi we are now living in a single income na household. So, dito sabi niya, the single income hustle. So, talk about the reality of living on one salary. So, specific budget tips, how we prioritize expenses, or how we save money. So, ikaw muna. So, ano yung first na pag-usapan natin? Yung yun nga, how are we living with just yung, one income. Ayun. Siyempre, hindi naman ganoon kalaki yung income natin. No. Kumbaga, a little over minimum wage lang. Pero at least, no, surviving. Dahil siyempre, may 2 kids, no? So, yung expenses medyo, siguro kung 2 lang tayo, no? Hindi ganun kabigat yung expenses. Pero dahil siyempre, may 2 kids, no? May mga pangailangan sila. Tapos, ngayon si Levi ay nag-aaral na din. So, medyo added expense. Yeah. He's going to school. Yeah. So, going to pee lang siya. We'll have a break. Okay, we're back. Ayan. So, going back to our expenses na si Levi ay bumalik na sa nag-start na ng kanyang Levi is going to school. So, yun. Another added expense. No, doon sa budgeting namin monthly. No. And savings, siguro medyo mahirap mag-save for now. Honestly, kasi ang tawag dito, yung kumbaga sakto lang yung expenses doon sa kinikita. So, thankful naman ako, no, dahil hindi umabot sa point na kailangang mangutang or maghanap pa ng ibang other streams kasi sakto naman, no. May konting sobra siguro pero hindi ganun kalaki to the point na makapaggastos ka pa ng extra. So, siguro looking forward din yun din, savings talaga. Makapag-add. Although may kakaunting savings from previous jobs, no, previous extra income. Siguro dun ako nakakapag-save pag may mga extra income ako, no, from other projects na nakukuha,
mga other engagements like nagja-judge, nag-lecture. Yun. So basically budgeting for every month based on sa sahod talagang hindi naman tight, parang lang talagang eksakto. Pumapasok eksakto. Ganun. At saka rin siguro, parang ngayon ko lang din na hindi actually single income kasi in a way, meron din akong nakukuha na maliit. Especially nung okay pa yung cafe, parang especially nung baby si Levi alala ko, halos lahat ng mga needs niya, talagang galing siya sa cafe. So, nung dalawa na lang sila ni Luna, dun ko na feel kasi ako naman mostly yung nagbabudget kung saan pumupunta yung mga pera. Tsaka parang ito isa sa mga parang akala ko nung we would get married, just like how I was used to, yung pagbibigay ng ng money. Akala ko talaga very traditional din siyang na lang yung ibibigay lang sa akin, pero hindi. And that is also siguro isa sa mga practices din ngayon usually, kasi meron din akong friend na naalala ko, yung both of them are working, and ang setup din nila is kung ano yung pera ni Mr. sa kanya lang, yung pera din ni Mrs. sa kanya lang, pero meron silang common. So, whichever is, kumbaga, kaya, ayun, meron yung tara sa labas, kung sino yung nagyaya, siya yung gagastos, which happened. And ngayong wala naman talaga sa akin, yun yung isa sa mga budgeting, na nangyari, saving na nangyari sa amin, na hindi kami ngayon kumakain sa labas. Kasi hindi pa siya, kumbaga, necessity. And isa sa mga advantages siguro din ng living here in the Highlands, na very abundant ang mga cheap na pagkain. At saka yun nga, kung ano yung gusto mong kainin, naluluto naman namin. And siguro later on, siguro pag mas nakakaluwag-luwag, ayun, pwede na kumakain sa labas as much as we used to do nung dalawa pa lang kami. Talagang yung, ngayon nga naka-uninstall ng food delivering apps sa phone ko. Kaya pag nagpapa-order yung sister ko, sinasabi ko na wala akong mga ordering apps, yun yung isa sa mga, kumbaga, na nag-adjust ako actually, na hindi na ganon kadalas yung pagti-take out. Magti-take out na lang kami pag talagang gutom na kami at wala nang time na magluto. So, at yun. may extra. Oo, Extra tsaka may budget. extra. Tapos yun din, parang nag-shift yung namin, yung finances in terms of si Levi, hindi na siya nagda-diaper. Noon, dalawang yung, parang times 2 lahat yung yung pagbili ng diaper, because nagda-diaper si Levi, nagda-diaper si Luna, tapos hindi na nagda-diaper si Levi, si Luna na lang. And ngayon, pag mas tumatanda na sila, mas hindi na ganun ka dalas yung pag-change din ng nappy nila. Kaya mas, yun nga, parang mas nafe-feel namin na mas na-stretch pa namin yung yung sahod. And yun din, parang ngayon, actually, ang parang pinakamalaki talagang gastos namin is food. Food talaga. Kasi yung mga paglaruan naman, yun nga maraming bibigay. At saka, simple lang din naman yung yung mga gustong laruan ng mga bata. Talagang, alam mo yun, yung the joy of rin, simple na lang bagay. Happy na sila. Hindi sila yung kung ano yung yun din yung takot ko noon, na pag baka yung anak mo pagpupunta ng Toy Kingdom, papabili Tama, sa'yo lahat, tama. tas wala kang pambili. Pero Magwawala. oo, siya naman
naiintindihan niya. Understanding naman I sila. know, yeah, Silang very dalawa. Yeah. nakakagulat nga na parang gusto kong bilhin. Pero ayun nga, siya na yung magsasabi na meron yung time na do we have money? Para ganun. Tapos sabihin niya, si Papa ko maraming pera, sabi niya. Sana lang. Ayan. So, yun lang naman si Levi ngayon. Sea creatures lang yung Yeah. gusto niyang pinapabili yung Sharks, mga tagwa mga sea 100. creatures, Oo, yeah. mga Mga Shopee lang. tiny sea creatures, tagwa 100 pesos, ganun. Praise. And not big sea creatures. Ayan. Ayun. Yeah. Ayun. So, yun din. Parang sinabi ni Sam kanina na yung sa savings talaga is hindi pa ganun kalaki. Although, yun din yung pag may extra na diretso sa savings. Kung meron mang yun nga, it's parang sarili na kasi namin na pag may savings ako, may savings siya. Ganun. True. Ayan. Next naman is, the logistical juggling act. A day in the life of your family. How do you manage your toddler's school schedule, your youngest needs, and your own daily tasks? Ayan. So, Ayan, nung nag-start na si Levi ng school, talagang nag-iba yung body clock, nag-iba yung pag-adjust ng katawan doon sa kanya, no? Kasi nga yung pagpasok din ni Levi ay morning 7:45. So originally before siya pumasok, syempre ako lang yung maaga palagi, no? So gising ako 6:30 ganun. Pwede pa mag-extend minsan kasi syempre mag-isa ko lang naman. Pwede akong maligo na lang and then alis agad, no? Kasi hindi naman ako nagbe-breakfast talaga dito sa bahay. Sa office na ako madalas kumakain, no? And manageable pag ako lang mag-isa. Pero nung nag-start na yung schooling ni Levi, talagang ako yung parang nahirapang mag-adjust kasi nga hindi ka na pwedeng mag-extend ng tulog kasi hindi lang ako mag-isa na lang yung pinapreparean ko. No? Hindi ko naman din pwedeng i-rush na mag-prepare si Levi dahil siyempre hindi siya katulad ko, no, na pwedeng maligo lang tapos alis na agad, no. Siya kailangan niyang kumain muna. So bago kami alis dapat nakakain muna siya. And ayun, so earlier I have to wake up earlier and then dapat makaligo muna ako para nang sa ganun pag gising naman niya tutulong si mama niya mag-prepare ng food, pakainin ko na lang tapos yan around dapat 7 nakaalis na kami, no? Kasi syempre traffic lalo na dito sa Trinidad. kahit Ganun. na less than 1 kilometer lang yung school actually grabe. from the house, it takes them as much time paglalakarin mo yung time na sasakay ka. And thankfully din yung school ni Levi talagang very strategic yung place. Malapit kay kay Sam, tapos malapit din dun sa right now kasi ako ngayon nagbabantay ng isang mini mart dun din sa malapit ng cafe. So, yun din pag alis nila, there was a time na sumabay kami ni Luna. Pero yun nga, si Luna kasi talaga siya yung hanggang 10 a.m. or 9 a.m. siya na tutulog. And parang nadidisrupt yung tulog niya pag yung nakikigising kami or bigla na lang siyang nahahatak from the bed. So, usually, yun, pag alis ni na papa niya tsaka si Levi, kami naman ni Luna dito lang sa bahay. Ako, mas may time na kasi ako ngayon na, yun nga, to do other things kasi
Si Luna tulog. So, si Levi, syempre nasa school na. So, wala akong asikasuhin for siguro mga 2 hours, ganun. So, yun na, nadagdagan yung mga ginagawa. So, anong tawag doon? I plant na fix ko yung mga plants dito sa bahay, o kaya naglilinis, or pag may, syempre, labada, instead of dryer, na siya, mano-mano na siya ulit, sinasampay. Kasi yun yung problema namin noon, na magsasampay ka, tapos aalis ka ng bahay, wala namang babalik or walang tao dito para kunin yung sampay. And parang yung 2 hours lang na yon na arawan, minsan enough na yon para at least the whole day or 2 days man lang na matuyo yung damit. So yun, pagkatapos ng school ni Levi, kami ni Luna, doon naman namin siya susunduin. Tapos mag-open ako dun sa may mini-mart. Or kung free si Sam, kinukuha niya sa work, na yun din parang thankful, and at the same time, ako talaga parang, nung una talaga ayoko din kasi alam kong nakakaabala si Levi. Pero yun nga, parang they've already created also a bond and also an environment na talagang okay naman, pwede siya doon. Yun naman yung nakakatuwa kasi parang siguro dahil tumagal na rin ako. Nung first, diba, parang naalala ko pinag-uusapan natin sa podcast nung last na hindi ko na siya madadala, parang gano'n. Pero eventually, after a few weeks or months, parang this year lang din. This year lang din. Nadadala ko na siya. Nung first, medyo mahirap kasi nga yung area namin noon, masikip wala siyang upuan. Syempre, may times na patutulugin ko siya o kaya magsi-CR siya. Kailangan kong palitan yung diaper niya and all. Pero, ayun, eventually, parang naging perfect na yung space na yon para sa amin. Lumawag nga actually kasi nga lumipat yung isang kasama namin doon sa other bigger office na katabi. So, nagdala ako ng ganito niya, camping chair niya. Doon siya natutulog. Ganito din yung... Yeah, same chair. Pag nakikita niya doon, is this my chair in the house? Sabi niya ganun. Yan, so yan, nakakatulog siya rin naman, parang not intentional na talagang pupunta ka doon. Parang, siguro there was just one time, kasi wala na kaming, help. Kasi nung medyo, pa si Luna, talagang kailangan ko ng help kasi, yun nga, nag-work ako sa cafe. So, si Levi lang yung kaya kong dalhin while I'm working. Siguro meron lang yung time ulit. I really cannot recall na parang kailangan may magbantay na iba kay Levi. Si Luna lang yung pwede kong dalhin. Saka siguro nangyari din yun. Parang nung baby din si Levi, di ba? Parang I would go for check-up. Iiwan sa tas office. iiwan ko siya sa office para lang, kasi yun nga, ilang oras din akong naghihintay pag nagpapa-check up noon. So, parang ganun din ata yung nangyari ngayon. Until, yun na, parang hinahanap-hanap na si Levi dun sa actually sa office. office. Kasi nga yun, nakilala na siya, and hindi naman siya nahihirapang mag-adjust. And yung mga tao, Mr. Congeniality rin si Levi. Hindi rin sila nahihirapang mag-adjust sa kanya. So, pati mga boss namin, pati mga boss ko doon, yung mga maraming boss ko doon na kilala na siya. Dito na si Levi. Yan. So, parang, feel at home na siya doon. So, wala na problema. So, may mga times na sinusundo ko siya sa office, pero medyo unpredictable din kasi yung work, schedule ko. May mga times na kailangan ko sumama sa mga events or may mga sudden visitors kami, sudden events na kailangan nandun ako agad. So, at least kahit paano naman beforehand alam ko, so hindi ko siya pwedeng kunin. Pero most of the time, pag susunduin ko siya, at least malapit lang sa office, lalakarin ko lang and, makakasama na siya sa akin. So, first lang talaga yung first 2 weeks siguro dun talaga ako medyo nag-adjust na nahirapan kasi nasanay na ako sa routine ko. Maaga ako sa office and all. So, medyo nahirapan ako paano i-schedule yun. Ihatid ko ba muna siya bago ako pumunta sa office na mag-time in. Kaso mahirapan ako mag-park kasi nga amin, grabe, pahirapan, paunahan ng parking. First come, first serve. So, ang naging strategy ngayon,
We go out early, 7, alis na kami. Magpa-park sa office, tatimin ako, tapos lalakarin namin ng at least 10 minutes yon papunta dun sa school niya. So most probably 7:30, 7:40, nandun na kami. Para sa sakto 7:45, no? Yan, mag-start na yung kanina parang flag raising ceremony. Tapos yan, on time siya. Hindi naman siya nalilate. Oh, yun. Tsaka isang rin, napadali sa akin din, I remember, is yung pag-prepare ng breakfast. Kasi yun nga, parang you have to wake up early before, tapos isipin mo kung ano yung breakfast nila, or kung walang na-prepare. Tapos, dalawa silang pakakainin. Talagang, I really miss, eating breakfast. Kasi nga parang iisipin ko pa na, ay, may pupuntahan pa kami. Or meron pang ganito, kailangan ko pa silang bantayan. So, parang mas madali na ngayon kasi si Luna na lang yung pakakainin ko ng breakfast. Kasi si Levi, kumain na siya ng breakfast. Tapos mag-snack pa siya sa school. And then, pagpunta naman na namin dun sa kombini, kasi 11 na yung dismissal niya. So, siguro 11:30, mag-prepare na ulit kami. Pupuntahan naman kami ng cafe. Doon na kami makikikain ng lunch. Tapos, yung dinner namin ngayon, yun nga, parang we've already created a system na we write everything na pwede naming iluto for dinner. So, prepare na namin yun before leaving the house, or we make sure na quick dinner lang yung, or quick cook lang yung maihahanda for dinner. So, yun yung parang talagang mas napapadali, mas naaalagaan ko lahat, and yung sarili ko din. Ayun. Yeah. So, yun. Ganun. Manage ng time. Anong natin? Yung isa naman, balancing work and family. If the one income parent works outside the home, what are their biggest challenges? Ayun. Work, Work-life balance. Oo. Work and family. Siyempre, ikaw, life balance. ikaw yung nagwo-work na, yun nga, mostly 10 hours out of the house. Tapos, yun nga, kami naman, usually dito lang sa bahay or nasa convenience store kami. Paano yung natin, work-life balance? Siguro very balanced siya. Kasi like parang sinabi natin kanina na we can bring our kids kasi to work. And parang yung 8 hours na or 10 hours na wala siya sa bahay, it only happens probably few times a week. Like on average siguro 4 times lang. But the rest 3 days na yon nandito siya sa bahay. And siguro thankful din ako kasi walang mabarkada sa amin, or yung mga barkada namin hindi sila malapit kasi most of our friends already live abroad or far away from us. Kung meron man, hindi na rin kami ganun kadalas magkita, na minsan nga the irony is kung sino pa yung darating from outside the town, yun sila pa yung dun lang kami nakakapag kita. Ako naman kasi siguro work-life balance. mas balanse dahil talagang sinisigurado ko na on the dot uwi ako talaga 5:01. Yeah. Tawag namin ng 4:59 pa nga lang, tumatayo na ako eh. Nakikita na nila akong tumatayo. Tinitignan na nila akong lahat. Oy, si Kuya Sam. Oy. 4:59 pa lang. Isang minuto lang yan. Alas 7 naman ako nandito, mga ganun. Ayun. Pero yun din yung parang thankful din ako with the new job that he has honestly, now as compared to the previous job na mahihiya kang tumayo before kasi alam mo na kahit natapos mo na yung trabaho mo, pero yung mga ibang kasama mo, nandun pa sila, nakakahiyang umuwi ka agad. True. Tsaka nakakayang magpaalam. Pero ngayon kasi, wala eh. Ewan ko, basta nature of the job is different. Ever since nag-start ako sa work ko, talagang
pag 5, tayo na talaga ako. The Alis 5:01. na ako. I'll go na, ganun. Minsan pa kasi sila pa nag-remind sa akin eh. Pag kunyari may busy ako na ginagawa, hindi ko napansin yung oras. Kasi minsan late na pumasok yung work na kailangan kong tapusin. Uy, Kuya Sam, yung boss ko sabihin sa akin, uy, 5 p.m. na, go ka na, ganun. Ako pa pinapaalis, no? Hindi, mabilis lang to, tapusin ko lang to. Tuloy mo na bukas yan. Sila pa magsasabi, parang, ang weird, no? Pero, yun, kaya siguro ganun din ka well spent yung time ko with the family. Kasi nga, yun, may work ako na ganun, na pinapauwi na ako na alas 5. And of course, ayun din. I'd rather stay home, no, with my kids, my wife, dahil, yun nga, siguro yun yung, hindi ko kasi masyadong na-experience. Ganun. Yun yung gusto ko namang bawiin, no, ngayon na may family man na ako. Kasi nga, syempre, I grew up not having my dad with me. So parang, ngayon na may pamilya na ako, yun. Binabawi ko na, I'd rather stay home. Minsan nga, pag weekend gusto lumabas ni May, kailangan ba kasama kami? Pwede naman kaming maiwan nung kids. Ganun. No? So, or kung lalabas kami, dapat sama-sama kami. Ganun. So, walang lakwatsa, walang tambay, ganun. So, talagang ano lang. Work lang talaga yung work and then magpapaano sa kanya. family. No? Away from the kids. Yeah. Kung hindi naman work-related, hindi naman ako kakalis. Or, work as in my work right now or other work na, it, Extra. yeah, mga extra work. Ganun. So, aside from that, wala, mga special occasions lang, gano'n lang. So, siguro I feel talagang well-balanced naman talaga yung work and life/family. Ako talagang ninanamnam ko lang tong time na to kasi the kids, Yun din. I know that they're gonna grow very fast kasi si Levi pa lang pag binubuhat ko siya, parang ba't ang haba-haba niya, ba't ang bigat-bigat niya, parang kailan lang nung ang gaan niya, kaya mo pa siyang buhatin ng isang kamay, ngayon wala na, mangangalay ka na. So, wala lang, parang whenever I feel na dito na lang ba ako sa bahay, wala talaga akong work, wala akong pera, I know that, alam mo yun, hindi ito forever. The kids will not be kids forever. They're just gonna be, yun nga, yun din yung maganda with social media minsan. It reminds you of how fast time is with yung pinapakita nila na, yun nga, you will only have a kid for 5 years, a baby for a year, mga ganon. Tapos, yun nga, you'll just have your kids for 18 years na talagang ikaw yung mundo nila. Minsan nga, hanggang preteen. Minsan may sarili na silang mundo. So, hanggat ikaw pa yung, kumbaga, nakikita nilang mundo nila, nakikita nila na, alam mo yun, hinahanap-hanap ka pa ng mga anak mo. Be there. Be there. True. That is True. one thing also that, yun din, parang kay Brother Sam, I've always had my parents with me, but we were 5. So, most of the time, they were actually at work. And it was my grandparents who were with us. Kaya kahit na namatay yung lolo ko when I was just 5 years old, yung memories ko sa kanya, mas strong. And mas naaalala ko na childhood ko. It was my lolo and my lola. Kasi nga busy sina mama at papa, syempre marami kami. So they have to do that for us also to survive and to kung ano man yung nararanasan namin ngayon. It was because also of their sacrifice. And they're especially si Levi, very hands-on yung lolo nila ngayon. Parang parang full circle sa akin kasi the same school where Levi is now is where I also went nung kinder. And it was my dad. Motor pa yung gamit niya noon na sumusundo sa akin. Ngayon, yung daddy ko pa din, siya pa rin yung sumusundo kay Levi. There was a time kasi na hindi ko masundo or yun nga, si Papa pa yung minsan magsasabi na, paano yung si Levi may magsusundo ba sa kanya? Tapos, sige, ikaw na lang. Sige, ganun siya. So,
yun din, parang si daddy talaga ano rin sila, yung payback time nila sa mga apo nila. And, Ikaw naman yun, usually, no? oo, parang yun nga, mas na experience nila yung kabataan ng mga apo nila kesa when we were kids kasi syempre they also have to work, and we're just very fortunate now. We're very fortunate now kasi we can kumbaga afford to be living in a one income. Just imagine before, parang yun nga sabi ng lola ko noon, bakit parang ang hirap-hirap kumita ng pera. So ngayon parang hindi ko rin alam, pero I know that the Lord is working in our lives kasi yun din we're living in faith. Yun, living by faith. By faith. Yun, living by faith talaga. Kasi minsan wala talaga kaming walang physical na pera. Pero during that time or during that hour, biglang may magtatawag, kain daw tayo dun sa kinalola. Or, uy, may meron daw pakain dyan sa taas. Or, wag na kayong magluto, may dala akong ganito. Or may nagpa-birthday, mga ganon. So, True. ayun, parang every pagkain namin, ganon, we are always reminded that, yun nga, hindi kami pinapabayaan ni Lord. And, yun, True. it just works out. I don't know how to say it na talagang very Ganun naman specific. Ganun ang But it's miracle, really diba? always working out. Kaya nga siya miracle kasi, Yeah. you don't know how it happened, why it happened, It's a miracle. And It's speaking of just- yung while you have the time, be there for them. Naalala ko nung hinatid ko si Levi one time. Kasi every time na hinahatid ko sa school niya, iniiwan ko lang siya. I don't stay. Kasi pag nagstay ako, baka bigla niya akong hanapin at umiyak. Kasi yun yung experience ko sa kanya palagi na pag Nung first week or first 2 weeks. Yun, pag nagstay ako kasi baka lalo siyang umiyak kasi syempre hahanapin niya ako. Pag nandun siya na mag-isa niya lang, parang wala siyang hahanapin. No? So, alam niya na hindi siya iiyak. Kumbaga, lalabanan niya. No? One time, sobrang aga namin. So, sinamahan ko siya. Wala akong hinahabol sa office kasi maaga pa nun. So, nandun ako. Nakatayo lang ako. Pinapanood ko lang siya. Ano man ginagawa niya dito ng morning? Tapos out of nowhere, sabi ko, Levi, Algona? Sabi ko lang sa kanya. Parang tanong lang kasi parang tinetesting ko lang siya. Yes, Papa, you go na. Sabi niya sa akin. No? Bye-bye. Sabi niya. Ako yung naiiyak nung ginawa niya yan. Kasi sabi ko, yung in-expect ko the whole time na parang, alam mo yun, yung reaction niya na, oh no, don't leave me. Ganun, no? Baliktad. No? Sabi niya, sige, you go na, Papa. Sabi niya, bye-bye. Sabi niya, parang nakurot yung puso ko doon eh. Oo, same. May same Baliktad. reaction. Kasi yun din, maaga din kami. Nung nag-out of town si Sam, maaga din kami. As in, very early. Parang second pa lang na, student si Levi sa classroom nila. And sabi ko, wait lang, parang so nakikipag-usap ako sa teacher, ganon. Nag-uusap kami. Tapos siya biglang lumapit siya sa akin. Sabi niya, Ilocano. Parang English eh. You go na, mama, sabi niya sa akin. So ako din parang, wait lang naman anak. Wait lang, di pa ako ready. Sabi ko nga, hintay pa ka maghihintay pa ako ng siguro third student na dumating. Pero wala talaga ang tagal. Pinapaalis na talaga niya ako. And yun, very thankful ako kasi yun nga parang, I guess he really already feels safe din sa school where he is now. So, yun. Yeah, which is good. Mm-mm. At least alam niyang safe siya doon. Mm-mm. Next naman is, the emotional and relational side, marital teamwork. How has parenting two young children on a single income impacted your relationship as a couple? How do you communicate, divide responsibilities, and support each other through ups and downs? Yung parenting two children on a single income, yun nga, parang
sinanay siguro namin sila or nasanay na rin sila not to ask for anything other than what is already there or what we can give. Parang si Levi minsan, Mama, can you buy this and can you buy that? Okay, when your papa has money. Ganun siya. Okay, tapos okay na. Tapos pag sasabihin mo, wag ka shopping dyan sa sa Shopee. No, I'm just looking. Ganun siya. Oh, yeah. Minsan din pag yun nga dun sa Toy Kingdom kasi meron naman yung time na nilalabas pa rin namin sila. Yun din, parang, no, I don't like that. It's okay, ganun siya. Si Luna din, wala pa naman siyang, na, pinapabili or... Wala pa yung point na yun siguro sa kanya. They're just, pa. Although, alam mong gusto niya yun, pero hindi pa yung to the point na alam niya na, buy it for me. Parang ganun. Si Levi kasi, medyo mas mature na so parang naintindihan niya na yun. Pero, yun, on a parent's perspective, lalo na tayo siguro, na parents nila, lalo na si Levi, parang, pag nagpabili siya, parang may kurot sa puso pag sinasabi natin na, no, hindi pa. Lalo na pag alam mong gustong-gusto niya yon, may kurot sa puso na hindi mo maibigay. Pero, siguro magandang magandang learning experience rin niya yon para to make him realize na hindi lahat pwede niyang makuha. Ganun. Kahit sabihin mo may pera ka, or wala ka nga ang pera. Magandang learning experience ngayon. Siguro, para, alam mo yun, ma-feel niya na parang may sakit, or nakaka-hurt, or you disappointed. You can't have everything or that you want. Yeah, ma-frustrate siya. Pero yun nga, learning experience yun para sa kanya na yun nga, you cannot have everything that you want. Kahit kaya naman nating ibigay. I mean, magkano lang naman. Kaya naman. Pero yun nga, minsan kasi parang ayaw nating ibigay kasi ang tawag dito parang kailan lang binila natin. Ganito na naman. So, kahit kaya naman nating ibigay, ayaw nating ibigay kasi ayun nga, may tendency ang mga tao na pag nakukuha nila lahat gusto nila. Parang masuspoil sila and mag-aapektuhan talaga yung character nila. Tsaka rin siguro yung parang pag marami silang masyadong toys, they no longer see the value of it. Especially si Levi. Meron yung time na very specific lang talaga kasi yung gusto niya. And as in isang animal lang. Kung ano yung gusto niya, he would hold on to it for a very long time. And pag maraming masyadong toys, nababaliwala. Like the sea creatures that we bought for him, he only likes the shark. So yung shark intact pa din siya. Pero yung ibang sea creatures, kandawalaan na. And yun din, parang if you don't fix your toys, you have too much toys, if you don't fix it, mga ganun. Parang parang responsibility probably. Yun din yung sinabi ni Sam na yun nga, parenting the children is not hard. It is more on yung yung sa akin syempre I'm not earning na yung nung nag-earn ako because when you've already earned siguro or nag-income ka na ng medyo malaki noon and yung value na yun, alam mong si Levi kasi gusto niya 'di ba ng sea creatures. So syempre ako gusto ko silang dalhin noon nung si Levi into dinosaur, gusto ko siyang dalhin sa Clark. Syempre, we're living in a single income income pa din, single income. Parang it's hard to budget even just going doon sa place na yon. Kahit na alam mo yun, magiging happy si Levi pag pumunta kami dito. Pati dun sa Ocean Adventure. Meron din kasi dun sa bandang dun din sa may mga dinosaur o sa Clark. So parang gustong gusto ko actually na dalhin siya doon. For me, actually. So siya naman very siya parang sa TV lang, okay na siya. Pero gusto kong makita yung reaction niya, kung makikita niya talaga yung ganun. So, siguro yun nga may kirot na talagang, my gosh, afford siguro namin to pag
double income pag meron akong pera, pag kaya namin pera. Pero yung syempre, ang ano ko na lang is I pray for it. Pag hindi pa naman ganun ka-importante, hindi naman kumbaga, less of a parent na sa amin yung hindi namin pagpunta or 'di ba, hindi rin naman, he would not take it against us na isisingil niya na hindi kami nakapunta dyan. Hindi mo kami pinunta dyan. So yun lang yung mga things na gano'n na I wanted. Tapos doon pa yung doon sa crocodile, he was so fascinated with crocodiles. Meron siyang crocodile toy na sinasabi niya kanina. And syempre akong nakapunta na ng Palawan, tapos nakita ko na, alam mo yung na-experience ko na gusto kong ipa-experience sa kanya, kasi baka later on, a few years from now, hindi na niya ganon kagusto yung crocodile. So, wala na yung spark size niya. Pero yun lang, yung mga mga maliit na bagay na yun na syempre, lalaki pa rin naman silang mabuting bata siguro kahit na hindi namin sila maipunta doon. So, those are just, entertainment. Parang yan, parang luxury. Luxury. Na, siguro later Tsaka on. it will not make him less of a person din Yun naman. nga. Ayan. Tayo as a parent and siya as a person. Kumbaga added spark na lang siguro yun. Oo, parang yun lang cherry on siguro top yung kung may experience niya yan. Oo. Speaking of which, parang naalala ko yun kasi may naalala ko nung sinasabi ni May yun. Kasi ako, nung mga bata kami, we were raised by a single mom, until dumating yung parang stepdad namin, mga around 7 years old kami, or ako, 7 or 8, mga ganon. Nung mga bata kami, lagi kasi kami dumadaan sa Baguio City, may isang hilera doon ng shop noon bago naging building ng police sa may tabi or harap ng Justice Hall. Doon yung area na yun sa may palengke sa Upper Kayang. Ngayon, may isang shop doon na umuso kasi yung time nung Power Rangers, di ba? Kasi nung Power Rangers, syempre, gusto mo maging Power Ranger ka. Isa sa mga gustong-gusto ko na makuha, yung mask. Yung mask ng Power Ranger na yon, yung white yun white gold na mask yun. Okay, yung white gold na yun, Kasi ang ganda, as in, nandun lang siya, may yung glass na display area, nandun siya parang nakaharap. Grabe, as in, iniyakan ko yun na ilang beses kasi namin dinadaanin Ngayon, may time na may binili si mama doon na truck, mga laruan din namin. Pero yun ang gusto ko. Ayaw niya kasi nga, ewan ko, mas mahal siguro yun. Kasi sikat yung mga ganun nun. And ewan ko, iba yung value nung ganun na yung mask na yun. So, grabe yung iyak ko na hanggang sa makauwi kami. And bilang parent ngayon, nung sinasabi ni May yun, parang parang nagigilty ako na kasi hanggang ngayon naalala ko pa rin siya, nasabi ko ang sakit-sakit ng loob ko sa nanay ko na hindi niya binili para sa akin yun, as in. Kasi nga gusto ko yun pero alam ko namang wala naman siyang value as para sa akin as a person, taking of it now, pero syempre nung bata ka, gustong-gusto mo. Pero as in, iniyakan ko yun, ang sakit ng loob ko. Pero ngayon, nagigilty ako dahil, yun nga, parang nagtanim ako ng sama ng loob sa nanay ko. And, ano kaya yung na-feel niya nung hindi niya rin nabili yun para sa akin. Ganun. So, parang, parang, yun nga, yung parang ayaw kong ma-feel ng mga anak ko. Parang, alam mo yun, parang merong ayaw kong ma-feel. Pero, paano pag talagang, yun nga, wala hindi natin mabigay. Siguro, lang din, understand, you make them understand, I guess, as early as now, na, siguro na lang, siguro mas marami din, kasi ngayon, yun nga, di ba, noon, parang ang hirap-hirap talaga. Ang hirap-hirap makakuha ng pera para makuha mo yung mga ganun. Ngayon, naisip ko how easy
na sa Shopee. Lahat ng gusto ni Mga Levi na pwedeng alternative gusto toys. niyang, oo, very, very cheap na pag pupunta ka ng mga big malls, ang mahal-mahal. Pero Yeah. pag sa Shopee, bakit? Ang dali. Tapos, alam mo, yun yung parang kahit na anong gustong laruan actually ni Levi, yun nga, parang marami din kaming hindi man kami yung makakabili, pero actually pwede ko rin namang sabihan yung mga ganito, uy baka may ano ka dyan, extra, or alam mo yun, pwedeng ano bang tawag doon? Pag-ipunan. Hindi naman talaga yung as in walang-wala. Pwede mo naman talagang pag-ipunan, pero ang dali eh. Pero yun nga, parang ayoko namang sabi ni Sam kanina, ma-spoil sila na kahit na kung anong gusto nila, yun lang. Kaya, siguro, talagang, I just hope na or kung meron mang talagang gusto yung bata, yun na lang yung ibibigay. Minsan nga kasi hindi lang din kasi kami yung nagbibigay. I also have my sister and other family members who, like my auntie, as in spoiled sila. Alam nila, si Levi kasi very vocal siya kung ano yung gusto niya, and everybody would know what he likes. So Yeah. there was even that one time na yung office work, ka-office ni Sam, binigyan siya ng keychain na dinosaur kasi gustong gusto ni Levi ng dinosaur. So lahat ng gift niya, even now, pati yung tita ko, pag they would go to other places, meron siyang something na may dinosaur. Lola niya pumunta ng China, meron siyang dinosaur, at alam niya, memorize niya na ito galing sa lola ko, nagbigay siya ng ganito. So parang yun din, parang he couldn't ask for more din actually kasi it Oo naman. is already given Yeah. to him. Yeah. Pati yung may malaki pa siyang dinosaur, nalaman din ng yung lola namin, nalaman na, may mga laro ang ganyan na dinosaur yung mga apo ko, I'm gonna give it to you. Tapos, yun, binigyan siya ng napakalaking dinosaur. So, yun din, parang hindi man namin maibigay, pero the Lord is using a lot of people, no? To, He uses them na True. ibigay Alam ni Lord na yung hindi namin kayang ibigay. Yes. So, yeah. And parang alam mo yun, pag si Lord talaga yung nagbibigay, ako kaya ko lang yung pang Shopee, siya galing ibang bansa. O, diba? So talagang, yun nga, I'm very grateful to the Lord. Minsan lang talaga yung human, mo na, you feel guilty, parang na-frustrate ka, pero, the Lord would snap you out of it, giving you a lot of these blessings. Tsaka yun, talagang teachable moments talaga Yes. yung mga yan. Teachable and lessons to learn. To teach the kids din na, ang tawag dito, meron Actually, kapupulutan isa sila. na yung isa. Meron yung ito yung sa kakikita ko lang, yung the isa sa mga questions, yung coping with parent guilt. It's a common feeling. You could explore yung topics about not having two incomes, the guilt of not doing enough for your kids, or feeling of being pulled in different directions. Yun nga yung parent guilt na talagang I cannot Normal give. yun na magkakaroon ng guilt talaga. Actually, not give things. Ako, I would rather give experiences. Let them experience these things. Yeah. Kasi growing up then, we didn't have much things, but we were blessed with experiences. Yung, dun ko rin na-realize, kasi kami magkakapatid, 3 kaming babae. Kumbaga may bago. I can still remember who got new shoes during that time. So, alam ko, yung mga, kung kailan nagkaroon ng bagong sapatos yung mga kapatid ko kung sa amin. Pero, we would always go to different places. Kumbaga, hindi naman kami well-traveled, but we travel. So, talagang yun naman yung, kumbaga, investment ng parents namin, na alam namin it is not easy dragging 5 kids. Minsan, hindi lang kaming 5 magkakapatid Pinsan. together with our cousins, to my grandma, and other family members. And so, actually, gusto ko rin yung ganun eh.
yung shower them with, yun nga, kaya actually si Sam, sabi niya, pag weekends, ako yung gustong lumabas. Siya naman sa bahay lang. Kasi nga ako, pag weekends, parang feeling ko, okay, may sasakyan, let's go to here, let's go here, let's go there. Hindi naman kailangang magastos. I just really want to bring them to other places. Kasi nga si Levi talaga, ano siya, parang yung, if you let go, tapos magbabounce back everywhere, ganon. Yung energy niya, Yeah, dami niyang energy. gusto kong explore niya nalala ko talaga nung pumunta kami ng Manila din talaga dun sa UP. Anong field? Dun sa sunken, Sa sunken field na field yan. na yun. Talaga gusto niyang makipaglaro sa mga nagsasoccer. Yung mga Gusto niyang bata, makipaglaro dun sa gusto tumakbo baseball. and all. Pag may batang nakita, ayun, talagang takbo-takbo. And meron din naman kami dito sa BSU. That's why we always bring them in the afternoon. Dun din kami. Pero since nga umuulan-ulan-ulan kasi ng hapon dito, ang hirap dalhin doon. So, mas magandang visit na lang to other places. Yeah. So, ano ba? Yung itong communication on how yung pag-ano ng pera. Ano? Siguro parang knowing the need. So, kung alam natin yung kailangan, parang pinaplano na natin na, ito. So, kunyari yun, yung si Levi, yung mga tuition niya, Ayan, yung mga yung mabibigat. kakailanganin niya for school, tapos yung mga bills, ganun. So, syempre ako, parang may expected, na ako na, parang itong week na to, makaka-receive ako ng sahod. Tapos most probably, ganito yung marireceive ko. So, parang ito na, isi-schedule natin kung paano yung payments. Mm-mm. Yung mga mabibigat na mga bills talaga sa kanya syempre. Sa akin yung mga yun nga, yung pang Shopee lang ni Levi, yung pangkain namin sa cafe pag nandun kami ng kasi yung lunch ay yung dinner naman namin and breakfast usually we already yun nga nag-grocery kami bultuhan once a month kaya grocery pa lang, yun nga, 4 to 5K. Tapos bills din namin, 3 to, alam mo yun, yung parang bulk ng sahod na niya, napupunta na sa bills and food. Tapos syempre yun nga, yung isa sa mga rin, kailangan, necessity na siya ngayon, yung sasakyan. And kung may, yun nga, hindi naman ganun ka-brand new yung sasakyan. So you have to maintain. Kasi syempre, it's also the one naman na bringing us to places, especially dun sa San Luis. Kasi imagine, na-experience namin nung bagong kasal kami, wala kaming sasakyan. Magta-taxi kami. Every Sunday to magta-taxi kami, 250. One way lang yun. So, 500 pesos na, isang araw lang yun. Tapos, yung 500 na yun, 1 week ba? 2 weeks. 2 weeks na gas. 2 weeks na gas. Pero syempre, medyo malakas din yung kain ng pag may nafe-feel na siyang dun sa sasakyan. Yeah, Kasi malaki naman yung like thousands yung niya. Tapos syempre yun din yung magre-register. Tapos change oil, mga ganun. So, i-maintain. And yun nga parang every Pero time in fairness naman. every time that sa sasakyan may natin. nangyayari, meron kaming napupul. Yeah. Yun nga, yun yung kahit na, yun yung sabi rin niya kanina na may savings, konti, doon namin napupul pag emergencies na ganun kalaki. So talagang, yun nga, parang it's also nice that he's the one managing his own money. And siguro sa akin din kasi it's also difficult lang kasi I no longer hold that big amount of money, but I still have money. Parang ganun. Siguro isa lang din sa mga maipapayo ko. If you're starting a family and you're planning na one income lang, dapat si wife, meron din siyang passive income. And marami actually, yun nga, social media, marami kayong pwedeng paghugutan. Ako, I tried Shopee affiliate. Pero yun nga, parang tamad akong gumawa ng videos. Although, I would always, hindi ako tamad
mag-take ng video. I have tons of video. Tamad akong mag-edit. Pero marami. So, later on siguro, pag mas, pag mas gamay ko na or mas Kakain din ng oras kasi yun eh. na-inspire na ako. Mm. Kasi yun din talaga very, lang siya, hindi siya easy money ha, kasi it's still work. Pero parang, if you would have and learn the knack of it, madali na eh. Madali na. Yeah. Pero yun nga, parang kakain din ng oras mo and tayo kasi very conscious din tayo sa time natin na ginugugol natin sa mga anak natin. Yeah, and it's not for everybody really actually. Yes, not for everybody. Kasi baka once na nilamon ka na ng, not nilamon really, but once you get the hang of it and you want, alam mo yun, yung kailangan kang upload actually every day 3 to 5 videos, answer queries, mga ganon. Baka biglang yung cellphone ko na lang yung katabi ko sa gabi. Ito na lang naisip ko pag parang nafe-feel ko yung parang guilt na I did not work hard enough kaya wala tayo masyadong pera, yung your kids, sabi dun sa parang quote or post na your kids will not, parang basta parang ang dating hindi nila maalala yung hard work mo, pero ang maalala nila yung wala ka doon. Parang parang gano'n siya. Yes, I read that too. Yeah. Yun nga. Hindi, parang yung presence mo talaga. 'Di ba? Hindi talaga yung kung gaano karami yung pera ninyo, but were you there when. Tapos minsan nga si Levi kasi talaga meron yung time na may ginagawa ako sa convenience store, tapos biglang siya, may gusto talaga siyang tanungin, may gusto talaga siyang, ako naaasar na ako kasi kailangan kong tapusin to, or wait lang, may nagre-reply ako, tapos siya talaga, gusto lang talaga niyang may kausap. And yun nga, parang na-realize ko na okay, wala pang 1 minute, sasabihin lang niya, he just wants to let it out. Ikaw yung nandun, syempre, di ba? Kesa naman they would look for other, alam mo yun, dun siguro nagkakaroon ng imaginary friend yung mga bata, no? Kasi talagang wala silang ibang makausap, or, alam mo yun, ikaw nga yung safe space niya, ikaw yung gusto niyang pagsabihan. So, okay, makakahintay yan, tapos okay, yan? So, okay na tayo, ganun ako, tapos, okay na ulit. Ganun na rin kasi si Luna. Yeah. Ganun na rin si Luna. Kung meron siyang gustong siya sabihin, magkukwento pa yan. Yeah. Mag-fill in the blocks pa kami. Yeah. Kasi syempre kailangan mo intindihan. What decipher mo. May guessing game pa. Yeah. Anyway. Ayan. So, ayan. The future and beyond. Financial goals. Yeah, sige. Ayan. The future and beyond. The financial goals and dreams. Where do you hope to be financially in 5 or 10 years? What is our long-term goal? For saving college, it's saving for college, buying a home, or just building a bigger nest egg. Ano ba? Where do you see ourselves? Financially, sabi niya? Oo. Financial goals in 5 or 10 years. Yun, bahay. For me, parang yun yung gusto ko na soonest. Parang isa sa, parang makamit sana muna magkaroon ng sariling bahay. Bahay at lupa, syempre. No, syempre, kung walang lupa, di walang patatayuan. And actually, gusto ko nga magstay. Ngayon ko lang sasabihin to na parang gusto ko magstay sa work ko ngayon na parang doon ko gusto ko tumagal. Permanent. Yeah. Hindi kagaya nung previous jobs ko na hindi. Ano lang to. Hanggang sa magsawa ako. Ganun. Pero ngayon parang siguro sign of maturity na rin na parang nakikita mo na yung sarili mo na tumatagal. No? Siyempre, bata pa ako ng mga so hindi mo pa nakikita yung sarili mo na tumatagal sa isang work. Pero ito yung parang nakita ko na parang maganda yung parang hindi naman foresight,
Pero parang maganda yung development. Parang nakikita mo yung sarili ko na parang, alam mo yun, parang nagpe-pave yung way na magstay ako for a long time. So, or syempre, kung ano yung will ni Lord. So, dahil doon, feeling ko tatagal ako. So, kahit papaano naman, alam ko na medyo mag-i-improve yung financial kasi syempre ngayon, kaya lang naman natin medyo nahihirapan sa kasi syempre may other payables, may mga loans din. So, matapos yung mga yan, kahit papaano luluwag ng, 2 inches. mga ganun. So, may space. Magkakaroon ng space. Kaya, lang siguro, talagang sa first years, first 1 to 2 years, dun medyo kailangan magtiyaga, magtiis, But, eventually, medyo luluwag na siya. Hindi na siya ganun kahirap, parang i-manage. So, yun. Although, yung mga loan ng mga pabahay, yun ang medyo gusto kong iwasan. But, as much as possible, talagang bahay muna. Talaga. Oo, syempre, we aspire, na double income na. 2 income na yung I hope. Kasi ang naman talaga, original plan was that I would go back to teaching. But, for some reason, really, parating late na nagsasubmit, or ay hindi pala ako qualified, or ay tapos na yung submission na naka-ready na lahat ng papers ko. So, I guess within the 5 years siguro may work na ako. 10 years siguro yung hopefully nakakapag-start na kami ng bahay. Yun din yung isang rin kanina parang it's really hard also not to compare yourselves with your batchmates na mga batchmates ko may mga sarili ng mga lupa, nagpapatayo na sila ng mga bahay. Yung mga iba syempre they're living abroad, and yun nga may mga na sila, may mga apartments, may mga bahay, may lupa na silang naipundar. But again, we all have our own timelines. Social media talaga. Pekto lang social media yan. Yeah. Kaya nga minsan, Kaya maganda rin yung pawala-wala yung internet para hindi ka masyadong nakakakita ng mga ganun. Yeah. Of course, I'm happy for them, but alam mo yun, it's hard not to compare. Pero tama. every time that I think about it, parang okay, hindi yung will ni Lord pa rin yung ko. Wherever I am right now, since 2018 na binigay ko na yung buhay ko kay Lord, parang I always know and I always pray naman with every decision that I make na yun nga, pinag-pray ko siya. So, I know naman and I feel na this is the will of the Lord na, alam mo yun, not everybody can take care of their own kids. Alam mo yun, yung the privilege of seeing them wake up, being able to be the one na magpatulog sa kanila. I hear stories na yung isang anak binibigay sa lolo at lola, tapos tsaka lang kinukuha sa weekends. Parang sinasabi ko nga sa kanya, kaya mo yun? Nung hindi mo kasama yung anak mo ng Pero syempre, we all have different sacrifices. Yeah, so kami, syempre, sinacrifice namin yung bahay, sinacrifice namin yung comfortable living. Na luxury actually. Fair. We're living comfortably really. Pero the luxury that we could have had. Compared to the time. Pwede ka mag-abroad. Pwede rin naman ako mag-abroad. Maraming opportunities pero wala Parang we're not closing naman our doors with whatever the Lord is planning for us. But right now, we're really enjoying this time with the kids. Na being able to bring them wherever we are. Wala pa akong napuntahan na, alam mo yun, wala akong bit-bit ni isang bata. Ngayon lang ako nakakalabas minsan kasi pwede nang iwan yung dalawa kay Sam. Noon, hindi pwedeng iwan yung dalawa sa kanya. Siyempre sa akin kasi sanay na ako every day, more than
how many hours kaming magkasama. Like, in the 24 hours na yon, ako lahat yung ako parang yung kasama nila. So, I'm already used to it. But, So at least having ngayon other si Luna people, hindi na siya and it's really hard if you were the mahirap. ones na, if you were the one na who raised them for the first 2 years, tapos biglang, yun nga sabi ng friend ko din, matinding sepangs when she Adjustment. went back to work. Tapos, alam mo yun, yung umiiyak siya actually. Pero, we have to be strong for our kids. We're doing it for their kids. And siguro I'm just not that strong enough yet to leave them on their own or with somebody else. Maybe if, yun nga, may family member naman na panatag ako, okay lang. But right now, siguro, ayan, we'll see what the future holds. Ano yung will ni Lord na... Pero yun, financially, really, 5 years from now, I would want us naman na makapag-travel din. Ang mga luxury na yun na talagang I would love for them to experience, syempre. Kasi, rin naman parang times are changing. Saving for college, yung sa kanila, later on siguro. Education din. Pero Mga bata. parang isa sa mga nabasa ko nga kanina na tipid tips for you maximize the public school system. Yeah, tama. Kasi laking public naman. Ay, ako pala. Ako, since kinder lang ako nag-private and grade 1 and 2. Grade 3 hanggang masters po, public po ako. Public Tama, school. tama. And lumaki naman po tayong Ako naman, yun din ang gusto ko para So. sa kids na talagang mag-public talaga. Isang rin, so that, alam mo yun, Saka public. gumaganda na rin naman ang quality kahit pa paano. Yes. And nasa tao yan Oo whichever school naman na napag-aralan mo, kung hindi ka magsikap, Magsikap. magsikap, wala kang mapupuntahan. Yeah. And yun nga, parang, maraming scholarships kasi ngayon Maraming scholarships, even if hindi nila siguro gusto sa public kasi wala yung course na gusto nila, pwede naman silang mag-private and apply for the scholarship. So, alam mo yun, parang mas maganda so that kung ano man yung income natin later on, we would invest it in a more, siguro iba-ibang for them also. opportunities. Na, alam mo yun, meron din silang sariling life savings before they even reach adulthood para it's very stressful to live in this world right now. Yeah. Tama. Yun lang. I hope that, yun nga, their skills talaga. I hope na, makadevelop naman sila ng skills nila that would make their life easier. Ayun. Okay, next. Building a bigger nest. Wag muna. I'm okay with we're okay. But it's okay if meron, it's okay if wala. Yes. The why. Revisit the core reasons you chose this family dynamic. What are the biggest rewards you found in this lifestyle despite the challenges? Biggest rewards, karirinig ko lang na sabi ni Levi kanina. You're the best mama, sabi niya. Every time kasi na parang kanina sabi niya sa akin, meron ba yung sea creature, yung crocodile ata? Oo, meron sa bag ko, hindi ko siya naiwan. Okay, mama, you're the best mama. Ganon. Or pag meron akong prinamis sa kanya na tinupad ko, out of nowhere, ganon. You're the best mama. Ganon siya. Tapos yun lang, very sweet. Give a hug, give a kiss to everybody actually, even to his sister. So yun, yung rewards ko, feelings. Ako rin naman. Tsaka yun, kung ano talaga yung ginagawa mo sa anak mo, pinapakita mo sa anak mo, pinaparinig mo sa anak mo, yun ang gagawin nila. Diba?
Kaya niya sinasabi yun kasi sinasabi natin sa kanya yun Yun na, nga. yes, you're very, very good, Levi. You Good were a job. good boy. Yes. Uh, Kaya pag tayo, we do something good, sinasabi niya, oh, you're a good papa, you're a good mama, you're the best. Ganon. Ah, lagi ko siyang hinahalik, lagi ko siyang niyayakap. Pag may awi siya, may bubu, may nasaktan, nasugat, kinikis namin yung Masakit. kung nasan yung masakit. Kaya nung ako nauntog nung isang araw, sabi niya, where's your awi? Tinignan niya sa akin, tapos kinis niya. You have super strength na, ganun. So, alam mo yun, talagang malaki yung role natin na parents na gawin kung ano yung tama habang bata pa sila. Kasi yun yung kalalakihan nila. Diba? Talagang biblical nga yun, di ba? Yung train up a child in the way he should go. So when he's old, he will not depart from it. So, totoo yun, no? As parents talaga, we do what we can for our kids, the best for our kids, na ipakita yung tama at maganda para sa kanila. Kasi yun din yung gagawin nila. No? Kaya I'm sure pagdating sa school, kung ano yung ginagawa niya rito, yun yung ginagawa niya dun. Kaya di ba sabi ng mga teacher natin, kung ginagawa mo yan sa bahay ninyo, wag mong gawin dito. Diba? Or kakausapin tayo na teacher, sabihin, ganito po ba yung anak ninyo? Kasi ganito po yung ginagawa niya sa school. Kasi it's really a reflection of the parent. Yeah. So yun, yung reward na magandang na-experience namin kay Levi, kay Luna, no? Talagang hindi siya mapapalitan ng pera, no? Ng any amount ng kayamanan. Yun nga, parang, why did we choose this family dynamic? I remember, sabi ko kay Sam noon, because we've been married for 6 months already. Wala pa kaming baby nun eh. But I've already decided, I just told him na, hindi mo na ako mag-renew or hindi ko i-renew yung ranking ko. Hindi mo na ako makikipag-ranking sa DepEd. We'll start a family. That was just the plan. I didn't know I was pregnant then when I told him that. And then, tuloy-tuloy na. Balak akong bumalik ng work, hindi natuloy. Balak kong bumalik ng school, pagpatuloy yung masters, hindi natuloy. Balak mag-apply sa isang, lahat. I wanted to go back, pero I always, go back to my family. Parating may sakit, so I have to be with my child, especially Levi na medyo sakitin. Talagang, alam mo yung, hindi ko ma-imagine na gigising ako ng very early in the morning para pumasok. Tapos yung anak ko hindi makahinga or hindi ko mabantayan kung paano kaya siya humihinga, parang ganun. And so, yun nga, parang I want to be the person na maaalala niya, na nag-alaga sa kanya. And I want him to experience na hindi busybody yung parents niya, na kung ano man yung kailangan niya, meron kami kaagad. Hindi yung, dyan ka muna ha, kasi may kailangan kong mag-work. Tapos reward na lang niya yung kasama niya kami. Actually, baliktad. Reward niya, feeling niya reward yung pagpupunta siya sa bahay ng mga lola niya. Yun yung alam mo yun, yung ayoko yung baliktad na he would wait for Saturday and Sunday para lang makasama niya yung parents niya, or gabi para lang makasama yung parents niya. Gusto ko yung naman, parang reward yung iba naman yung makasama niya. So yung pagpunta niya yung school, actually very very happy siya doon. Tapos pag nakikita niya rin kami, syempre pag nasusundo, medyo OA siya, pero ang sweet kasi pag nakikita niya kami ng kapatid niyang nagsumusundo sa kanya, I missed you. Oh, ganun Yun din, siya. lagi rin kasi natin sasabi sa kanya, hi Levi, how are you? We missed you, I missed Ayun. you. Yun nga parang ilang oras lang we missed each other. And I would like them to remember that. And sabi nga parang,
ang iniisip ko na lang parati na I want to raise, yun nga, I want to raise my children. Yun din yung isa sa nakita ko sa reels ng Facebook is yung um, sana yung sa pagtanda mo, yung gusto ka pa rin makita ng mga anak mo. Hindi yung ayaw ka nila, pinabayaan ka na lang. Gusto ko yung ganun na pakita ko sa kanila how much, how much love I can give. Kasi syempre magkakaiba-iba naman tayo ng pag-ibig and time and energy that we can give to each person. But I want them to remember na, na try nilang mag-piggyback piggyback ride with their mom and dad na nahulog pa sila. Yung tipong ganon. I would like to be the person na makakarinig ng stories nila, makakarinig na, alam. Tapos yun din yung parang maganda rin yung sa technology kasi dito ka na, yung messenger namin ni Sam, doon yung diary din ng mga bata that everyday, eto yung sinabi ni Levi, eto yung ginagawa niya ngayon, eto, tingnan mo to, ganon. Parang, alam mo, yung exchange namin, meron kaming mababalikan na diary na nandito. Although I still write naman yung mga milestones nila, nakakaligtaan ko lang, but yun nga, these phones, lahat ng phones na, bits and pieces of our everyday life na alam mo, maganda. Ngayon pa lang nga, naiiyak na kami pag nakikita namin yung baby photos nila sa hospital. Ang bilis, ang bilis. And in the next 2 years, we would have school children again. Yeah. And baka, ayun nga, I'm getting, na emotional and parang nagaano na yung anxiety ko kasi pag minsan nga, pag lumalabas ako na walang bata, parang may naiwan ako yung parang alam mo yun, parang lumabas ka na walang bag, na lumabas ka na walang jacket, na parang bakit parang may kulang. Oo, but parang sa jeep parang mag-isa ko lang na hindi ko na alam kung paano to navigate every day without one child. Ayun. Parang hindi pa ako ready. Kaya ninananam ko talaga siya. And yun din yung isa sa mga reward na ang gandang pakinggan is yung other people would compliment your child. And buti pa si Levi, ang tahimik naman ang bait naman ng batang ito. Ang niya, very gentle siya sa babies. Tapos, nakikipaglaro daw siya. Tapos, ang gusto pa niya pakilala yung sister niya. Ay, Luna, come here, see the baby. Ganon siya. Tapos, basta ang sweet niya and other people can see that. And they compliment him na sinasabi nila na, yun nga, ganito si Levi, ganon si Levi. Ako talaga, praise the Lord. Yun yung isa sa mga natutunan kong sabihin from church na, yun nga, it's not me actually. It's not, thank you. Kahit nga minsan, hindi ko mabigkas ng malakas. Oh, praise the Lord. Ganun. Praise the Lord. Nagaganan ako. Hindi ko inaangkin lang yung compliment na yun. But I know it's my husband and I and the Lord. And yun yung pinaka kumbaga reward that we are getting from this kahit na Biblical naman yan, di ba? Sabi, your children are your reward. Yeah. Amen. Yeah. Somewhere there. Yeah. It's hard to live by actually na decision, but it is one of the easiest and most rewarding decisions so far na we made as a couple. Na kahit minsan hindi kami parang siguro this year twice ko lang siyang nakitang naglaro online where compared nung we were living together na nasa isang apartment kami. I was pregnant with Levi. Parang every night meron pa silang time na maglaro. Ngayon parang twice ko pa lang siyang nakita na naglalaro. And ngayon din parang
Ay, Pagsa-cellphone na lang namin ng gabi. Or ito mas nga masaya kalaro si Liban. Tsaka si Luna. And then, ayun nga 1:00 na ng umaga. Ito na lang yung time namin. 1 a.m. Minsan na mag-usap or yung time na lang namin for each other is ano ba? Wala Kumakain, kaming pag nagkakape. yun nga. Parang wala kaming time na walang kids aside from when we eat breakfast na nanonood sila ng cellphone or minsan nga pag Dinner, nag-uusap ganun. kami sa sasakyan. Gusto ni Levi dapat meron din siyang input. Yeah. Kaya minsan yun yung parang ngayon kanina na nag-uusap kami meron siyang input. So later on I know hindi na lang si Levi pati na rin si Luna. So yung time na lang namin na with each other is when we eat. Tapos yung sariling time na rin namin is siguro sa kanya when he's at work and no child is with him. Ako naman talaga gabi. Pero I lessen it kasi syempre yung health natin, tumatanda na tayo. Kailangan din nating alagaan ang ating mga Yeah. sarili. Yun. Yeah. So, Ayun. grabe dami rin nating napag-usapan. Last na ito. Lessons for your kids. What financial lessons do you hope to instill in your children as they grow up? How are you teaching them about money and hard work, even at their young age? Wala pang tinuturo kasi nga medyo. Pero meron na ngayon dahil sa school. oo, tsaka yung din, yung you giving. cannot have everything that you Ah, want. yeah. And yun nga, we still don't have money. Ang mistake ko naman minsan kasi pag, Mama, I want to buy this, you tell your papa. Your papa has money, my papa has money? Ganon siya. So, feeling talaga niya si tatay niya lang ang Pero minsan, pag, yun nga, Mama bought this one for you. Oh, thank you, Mama. You're such a good mama. Ganon siya. Tapos, sasabihin pa niya sa lahat na, ito, binili ng nanay ko. Yeah, Ito, binili ng tatay ko. Pero yun, yung financial, you cannot have everything. Tapos, yung money talaga is, yun nga, alam na niyan na may mapupuntahan ng may pera. Tapos, ano pa ba? Ngayon sa school, Yung sa school, pala. yung saving, yan yung isang magandang ituro, lalo na habang maaga. Kasi syempre, yun yung medyo nahirapan kami, no? Kasi wala naman talaga kami si-save. Pero, syempre, sa mga kids, yun na yung kailangang, kumbaga, fundamental, no? Yung saving talaga. Tsaka yung giving to the Lord, yung tithes and offering. Kasi, mas integral yun eh. Mas kumbaga, pag tinuro mo yun early pa lang, hindi na mabigat yung pagbibigay. No? Kasi kumbaga parang na siya, wala nang switch. Oo, parang kumbaga physically parang na siya, parang motor skill na rin siya, parang ganun. Parang automatic. No? Kasi pag later mo tinuro, parang medyo may hirapan. Kasi nga, alam mo yun, parang you're taking an amount from my money. Parang, so dapat pag early pa lang, alam na nila na giving is to the Lord is yun yung priority. Ganun. Yeah. Yun, tsaka save talaga. Save talaga. Kasi something that me also, we've always been saving nung bata ako. Pero, yung value kasi niya, parang, feeling ko talaga kasi noon mag-a-abroad ako. Tapos doon ako magfa-flourish kasi doon may pera. Pero importante din talaga kasi na yung parents mo, financially, literate? Literate. Kasi syempre ngayon lang naman nagkalalabasan tong mga di ba? You can invest your money, you can have different streams on how your money could work for you or how you can earn more money. Ang dami. And siguro lang din, I hope na
matutunan namin na maituro namin sa kanila or maituro sa kanila ng ibang mas may alam pa. Kasi ang hirap talagang mag-start ng anything, business, family, na wala kang cushion, wala kang pera. So, I hope really that we would be able to save up enough for them to start something. Ang dami ng mga ngayon, dami ng mga schemes on how to save, on how to grow your money. I hope din talaga na later on, mas may in-depth pa na na mapag-uusapan yung mga ganitong bagay. Kasi we've also, parang iba yung generation kasi natin eh. 'Di ba? Sabi nga nila yung mga ngayon, yung mga yung before Alpha, X, Generation X ba? Or Y, Z. Basta yung mga yun yung mga ngayon, mga medyo bata-bata. Ang dali na nilang to make their own money. Yeah. True. And millennials, yung mga iba were able to catch up on that. Yung sa atin kasi mostly ako, yung lang, yung traditional, you work. Mag-apply ka, punta ka sa isang company or enter government. You work, ganun. Yung mga iba, yun nga, digital prints or digital mga templates, sell it, passive income, drop shipping, mga alam mo yun, ang dami-dami na, and ang dali na sa kanila. Ang dali na sa kanila. Mga bata pa lang nga, mga 19-year-old, they're earning millions. Mga 6 digits ng mga usapan nila, kakalula. Pero syempre, in our own time, we hope that we would be able to share something to them na talagang beneficial in the long run. Kasi wala ang hirap. Ang hirap ngayon actually. Hindi naman din kami sa sandwich generation kasi we're not taking of our care na primary na nag-aalaga sa mga parents, tapos inaalagaan tapos financially yung sa mga bata. In a way, we are also blessed that yung mga parents naman namin ngayon is kaya nila yung sila nga yung nag-i-spoil sa mga bata eh. So kami talagang ini-enjoy ko lang yung time talaga na wala munang stress from work. Yeah. Yun naman yung isa sa isa sa mga kalaban mo pag stressed ka na sa work, pag uwi mo, kukulit pa ng mga bata. Doon nagkakaroon ng overstimulation ng parents. Kaya mas, alam mo yun, mas kailangan pa nila ng mas maraming pera para mag-distress pa sila. Ayun. Anything else? Yeah. Yun, that's it. Yeah. So, yun. It was a fruitful discussion. More than 1 hour. Baka 1 hour 30 minutes. Maha-half siya. So, into 3 parts. Yeah. We hope na sa next may mga topics na naman tayong makover na relevant and mo yun, we can share mapag-usapan. something. Yeah, may share and maging na rin, kumbaga outlet ng thoughts. I know. Yeah. So, yun. Si Levi, masarap na ang tulog. Maraming salamat sa pakikinig. Yeah. Sana sa susunod ulit na podcast, kwentuhan. Yeah. Thanks. Bye.